paalala ko lang sa inyo, yung mga pumupunta din sa Batang Healer, baka maaari maghunos dili mo kayo sapagkat ang sabi nga dun sa Biblia sa 13:20 ng Ezekiel, labis na nagagalit ang Diyos sa mga anting-anting. Etong Batang Healer na ito, gumagamot gamit yung mga cheche-bureche niya, yung mga hikaw-hikaw niya, yung mga singsing-singsing niya, yung mga purloloy. Galit ang Diyos dyan eh. Therefore, yung ginagamit niyang taktika para makapagpagaling ng tao, hindi galing sa Diyos sapagkat yung ginagamit niya, galit doon ng Diyos. Tanong, kaaway ba siya ng Diyos? Ang sabi dun sa 10:27 ng Hebreo, kakilakilabot na paghihintay, darating ang paghukom, at nagniningas na apoy ang tututok sa kaaway ng Diyos. At yung mga kaaway ng Diyos, yung gumagamit ng mga kasangkapan na kinasusuklaman at kinaupo-puutan ng Diyos, gaya nung binasa natin sa 3:17 ng Ezekiel na mga anting-anting. Kaya itong Batang Healer na ito, doon pa lang sa mga pinagsasabi niya, si Kristo daw hindi babalik. Kakontra na siya ng Biblia eh. Ibig sabihin, yung pangalan ng Kristo ipinanggagaling niya o pinanggagabot niya sa mga tao, hindi yung Kristo ng Biblia. Sapagkat sinabi niya, napakalino sa video, si Kristo, dili na mo balik. Samantalang yung Kristo ng Biblia, sa 9:28 ng Hebreo, babalik. O kaya, mga kapatid, pag isip-isipan nyo, pag bulay-bulayan nyo, sundin nyo yung sinabi ni Apostol Juan sa 4:1 ng unang Juan na huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Yung iba naniniwala agad, hindi pa sinusubok kung ano yung sinabi. Hindi pa sinusubok kung anong klaseng panggagamot yung ginagamit bago mo pakonsulta. Parang sa doktor lang yan, may otorisasyon na doktor at merong illegal na doktor. At sa simbahan, yung may mga otorisasyon na doktor o mga manggagamot na binabasa nila, yun yung sinasabi sa Lucas na mga pare at ikay gagawin. Sapagkat sila mga persona yung Kristi. Samantalang itong mga manggagamot, kinapupuhutan ng Diyos, gumagamit ng mga burlolo nila, kinagagalitan ng Diyos kaya sila nakakapagpagaling.